Ngayon pa lang po in advance, I would like to greet you ng isang maligayang kapistahan sa karangalan ng mahal na poon ng Santo Sepolcro. Alam niyo po, I feel so blessed ngayong araw na ito dahil ito po yung first time ko na makapagmisa dito sa napakagandang parokya at napakagandang simbahan. And I would like to thank Monsignor Rolly de la Cruz, Father Caloy, and the rest of the priests na nandito, and our Reverend Deacon for inviting me to celebrate the second day of this novena in honor of the Holy Sepulchre. Mga kapatid, sabi ko kanina kay Father Caloy, sayang, nakapanghihinayang na yung inyong novena masses ay ECQ. At I think even yung fiesta ay ECQ din. Alam niyo po, meron po akong parishioner. If there is one deeply affected ng mga ECQ na ito, ng mga lockdown na ito, siya po sa parokya namin. She's 89 years old. At yung tanang buhay niya, araw-araw ay nagsisimba siya. Every day, umulan man o bumagyo, siya po ay nasa simbahan. Kaya pag ECQ or last time nag-lockdown yung aming parokya for 2 weeks, kung may isa akong parishioner na deeply affected, siya po yun. And recently, nag-text po siya sa akin at sabi niya, Father, baka pwede naman na alam ko nagmimisa din kayo everyday sa sakristi, baka naman pwede ninyo akong isingit. Kasi I miss Father attending the Holy Mass. Papayagan ko na sana. Kasong problema, pag siya'y nagsimba, kasama niya ang kanyang buong pamilya. Isang batalyon silang nagsisimba. Kaya sabi ko sa kanya, pasensya na, hindi po talaga pwede. Kasi dadalhin niya yung kanyang buong sambahayan na magsisimba. Alam niyo mga kapatid, this parishioner of mine perfectly embodies what the church teaches about the sacraments. Yung sakramento. Alam niyo po, itong ginagawa natin ngayon ay sakramento ng misa. Meron po tayong 7 sacraments in the church. Sabi po sa ating katekism, the Eucharist is the source and summit of Christian life. Yung sakramento ng Eucharistia and the other sacraments, the other 6 sacraments, these define the church. Kaya palagi ko pong sinasabi sa aking mga parishioners na huwag kayong aalis sa Catholic Church. Ano man ang mangyari. Don't leave the Catholic faith. Why? Nandito na sa atin the treasures of the church, namely the sacraments and our devotion to the Blessed Mother, the Blessed Virgin Mary. Pag umalis ka sa simbahan, pag ikaw po ay umalis sa Catholic faith, pag ikaw po ay umakyat ng bakod ng simbahan at umalis, ito yung mawawala sa iyo, ang mga sakramento at ang debosyon sa ating mahal na ina na si Maria. Mga kapatid, ano ba yung itinuturo sa atin ng simbahan tungkol sa sakramento? Nung ako po'y bata pa, yung aming katekista, yung pinaka-definition talaga ng sakramento, this is an outward sign instituted by Christ to give grace. Malinaw na malinaw sa akin yan. Okay? Ito yung ibig sabihin, ito po yung sign, outward, visible sign that conveys the invisible presence of God. Kaya itong ating ginagawa ngayon sa pangunguna ng mga pari na nangunguna sa pagdiriwang, sa pagpapahayag ng salita, sa nakikita nating anyo ng tinapay at alak, outward signs. Pero po, ikinukonvey nito yung invisible presence of God. Ito yung sakramento. Meron pong isang Protestant theologian by the name of Peter Kreeft. Isa po siyang evangelical, pero na-convert siya sa Catholic faith. Sabi po niya, Protestants believe that the sacraments are like ladders that God gave by which we can climb to Him. Catholics believe that they are like ladders that God gave to Himself by which He climbs down to us. Nung protestante pa siya, akala niya, yung sakramento, yung tao ang umaakyat sa Diyos. Yung sakramento yung hagdanan para makaakyat tayo sa Diyos. Yun yung pananaw niya as an outsider. Pero nung naging Katoliko na siya, nagkaroon siya ng paradigm shift. Naunawaan niya ng lubos. Of course, it is true that hagdanan upang makaakyat ang tao sa Diyos. But more than that,
Yung mga sakramento, especially the Holy Mass, it is God's ladder by which ang Diyos ang bumababa sa atin. Kaya itong parishioner ko na ito, nauunawaan ko, she misses the Mass so much, the tangible presence of God. Kasi all her life, sa bawat pagsisimba niya, pagdalo niya ng misa, nararanasan niyang may hagdanan na bumababa ang Diyos. Niyayakap siya. Ito rin po yung namimiss natin ngayong ECQ. Of course, yung ating last resort, itong live streaming Mass. Pero wala pong, kumbaga, wala pong katumbas yung talagang physical attendance. So, narito tayo. Yan yung panalangin natin. Na sana ay sa pagdating ng mga buwan ay maging unti-unting maayos na, no? Para muli, no? Makabalik na tayo sa actual attendance of the Mass. Dear brothers and sisters, yung ating ebanghelyo ngayon ay patungkol sa isang sakramento din, ang sakramento ng kasal. Bago pa po ibinigay ng Diyos sa atin ang sakramento ng Eucharistia, ibinigay sa atin ng Diyos, unang-una, ang sakramento ng matrimonyo. Amen? Sa ating ebanghelyo ngayon, sabi ng Panginoon, hindi pa ba niyo nababasa sa ebanghelyo po, sa kasulatan na sa pasimulay, nilalang sila ng may kapalalaki at babae. At sinabi dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. The first sacrament instituted by the Lord is a sacrament of marriage. At mga kapatid, sa sakramentong ito, ang panawagan ng Diyos sa mag-asawa ay bumuo ng pamilya. Inilalarawan ang pag-ibig ng Diyos. Pamilyang magmamahalan. Sa mga ibibigay na anak, sa mag-asawa, ang tungkulin ng mga magulang ay bumuo ng isang tahanan na nagmamahalan. Isinasalarawan, ipinapahayag ang pag-ibig ng Diyos. Yun yung pagiging sakramento ng matrimonyo. Mga kapatid, may paalala po si San Agustin. May paalala siya. Kay San Agustin, ang sakramento, ito po yung idinudulot nito ay kaligtasan. Pag sa tamang sabi niya, for those who use them rightly, if we use the sacrament sa tama, kaligtasan ang dulot. Pero sabi ni San Agustin, kung ang sakramento ay hindi ginagamit sa tama, it becomes damnation, ang dulot nito. So ganun po ka-conservative si San Agustin. The sacraments are the salvation of those who use them rightly and the damnation of those who misuse them. Kaya nga, mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ibinalik muli ni Jesus kung ano nga ba talaga ang plano ng Diyos sa matrimonyo. Hindi diborsyo. Kung ano pinag-isa ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Yung misuse ng sacrament becomes the source of damnation. Amen? But the right use of the sacraments, such as marriage and the rest of the sacraments, become now the means of salvation. Kaya ganun din yung pagkukumpisal. Di ba? If you go to the priest sincerely with contrition in your heart, then there is the grace of the sacrament. Pero pag hindi naman talaga bukal sa loob yung pagkukumpisal, may tinatawag tayong imperfect contrition. Of course, mga kapatid, may grasya pa rin, pero mga kapatid, mas maganda, no? Na yung sakramento ng Diyos na ibinigay sa atin, it totally resembles yung presensya ng Diyos. Mga kapatid, sabi ni San Agustin, all sacraments should resemble the reality it signifies. Kailangan isinasalarawan nito kung ano bang sinisimbolo nito, ang presensya ng Diyos. Kasi sabi niya, kung hindi naman ito isinasalarawan ng presensya ng Diyos, ipinapahayag ang presensya ng Diyos, there is no sacraments at all. Kaya sa ating pagninilay ngayon, laliman pa natin. Meron tayong 7 sacraments of the Church: Eucharist, the sacrament of reconciliation, baptism, confirmation, Holy Eucharist, meron tayong confirmation, meron tayong sacrament of holy orders, sacrament of marriage at yung anointing of the sick.
The 7 sacraments of the church. But kung lalaliman pa natin, mga kapatid, we are all sacraments of the Lord. Amen? Tayo mismo, sakramento tayo ng Diyos. We are all His sacraments. We are all God's visible presence in the world. Yan po sinabi ni San Pablo in his first letter to the Corinthians, chapter 6, verse 19. Sabi niya, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God?" Tayo po, we are all sacraments of God. We are all tangible presence of God in the world. Kaya, yung mga mag-asawa, they have been called to love each other. They have been called to become a sacrament to one another. They are called to a life of sanctity to resemble the presence of God to each other and to the family that they are called to serve. Kaya napakaganda na ang pinakaunang sakramentong ibinigay ng Diyos ay ang pamilya. Doon natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ganun din, tayong tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos, dapat ibinabahagi din natin ito sa ating kapwa. In our thoughts, in our words, in our actions, dapat po tayo nagiging sacramental din. Tanong ko sa inyo, do you sacramentalize your thoughts, your words, and your actions in such a way na nararamdaman ng tao na buhay ang Diyos? O baliktad? Dahil sa iyo, yung mga tao nagdududa kung may Diyos nga. Dahil napakasama ng ugali mo. Dahil mapanirang puri ka. Amen? The opposite is true. If you don't become a witness of the Lord, if you hurt people with your thoughts, with your words, and your actions, hindi si Lord ang nire-represent mo. Do you get my point? But if you become cautious with your words, respectful, you consider also the opinion of others, magalang ka, lalong-lalo na sa mga tao mabababa, lalo mong iginagalang at itinataas. Whether you like it or not, people could sense that you are a sacrament of the Lord to them. Amen? Mga kapatid, hindi po optional. Calling natin itong lahat sa mga mag-asawa. You are called sa Ebanghelyo natin to form a family na unang matututo sa magulang ang mga anak tungkol sa pagkatakot sa Diyos, paggalang sa Diyos. Amen? Basic talaga yung pamilya. Basic. Kaya mga kapatid, ang panawagan sa atin, sabi ko kanina, we are all sacraments of the Lord. We should resemble the presence of God. We should sacramentalize everything that we do each day. Amen? Kailangan yung presence natin ay sacramental presence. Yan bang nararamdaman ng mga anak ninyo sa inyong mga magulang? Ganon din ba ang mga anak, nararamdaman din ba ng mga magulang ang inyong sacramental presence sa mga mag-asawa? Brothers and sisters, hindi po siya optional. Dahil ang Diyos araw-araw, binibigyan tayo ng napakaraming sakramento. No? Sakramento ng pagkain, sakramento ng pagtugon sa ating mga pangangailangan. Sakramento din yan. Yung pinambayad mo sa Meralco, sa Maynila, galing yan sa Diyos. Amen? Ang nagpuno ng lahat ng pangangailangan mo nung may sakit ka, walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung naging tapat ang Diyos sa iyo, ang hamon sa ating lahat ay maging tapat din sa Diyos. Amen? If God is faithful to us with His sacramental presence, hindi lang yung sakramento sa simbahan, but in your life, magbalik tanaw. Paano mo nalagpasan yung mga pagsubok mo sa buhay? Hindi ba dahil nagpadala ang Diyos ng mga sakramento? Sakramento na sa pamamaraan ng pagtulong ng mga taong hiningan mo ng tulong? Mga kapatid, yung lakas na ibinigay sa iyo ng Diyos, lahat na yan, tipunin mo ang lahat ng yan. At masasabi mo, Panginoon, kung hindi ka ikaw nagbigay ng iyong presensya, kung hindi mo ibinigay ang iyong grasya, Panginoon, hindi ko po malalagpasan ang lahat ng ito. Tama ho ba? Mga kapatid, sa ating unang pagbasa ngayon, napakaganda, sa aklat ni Josue. Makikita natin dito na sa pagpasok ng bayang Israel sa lupang pangako, as they enter the promised land, maraming paalala ang Diyos. Kasi papasok sila sa lupang pangako, meron silang gagawin na choice. May isa silang desisyon na gagawin.
At ang desisyon na yan ay yung maging tapat sa Diyos. Maraming tukso ang papasukan nila. Tukso sa idolatry. Tukso sa kulturang mararat na nila na nabanyaga sa bayang Israel. Yung maraming Diyos-Diyosan. Kaya ang paalala sa pagpasok ninyo, maging tapat kayo sa akin dahil ako'y naging tapat sa inyo. Ano po ang sabi sa ating unang pagbasa? Sabi ng Panginoon, I gave you a land that you had not tilted and cities that you had not built to dwell in. You have eaten of vineyards and olive groves which you did not plant. Araw-araw ang dami kong ibinibigay sa inyong mga kaloob na hindi nyo naman pinaghirapan. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag niyo itong kakalimutan. Maging tapat kayo sa akin to make that choice. At si Josue at ang kanyang buong sambahayan, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Yun yung pamilya. Joshua is the model of all, head of the family, the fathers, na tinawag ng Diyos ang mag-asawa, husband and wife, to build a family, at ang bawat pamilya dapat, ang buong sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. That is the choice that you and I have to make. Mga kapatid, we have to sacramentalize our day-to-day life to make that choice. Lord, ang dami mong binibigay sa akin, walang patid na pagpapala. Dahil napakabuti mo sa akin, Panginoon, ako rin magiging sakramento mo araw-araw. Panginoon, sa abot ng aking makakaya, sana maramdaman ng mga tao makakasalamuha ko ang iyong presensya. We ought to become sacraments to one another. Napakaganda po na sinabi ni Pope Emeritus Benedict XVI, paalala niya sa mga obispo, sa mga pari at diakono, na bago kami tinawag na maging hierarchy, bishops, priests, and deacons, bago ang simbahan tinatawag na hierarchical, we are first called to become sacramental. Kaya patawad po kung minsan kami mga pare, mas nangingibabaw yung hierarchical kaysa sa sacramental. Amen? Dapat kami mga pare, nababanaaga ninyo unang-una ang presensya ng Diyos. Kaya mga tao lang po kami, may mga irritability, meron din po kami mga kahinaan, unawain nyo na lang. Pero mga kapatid, paalala din sa aming mga pare that our presence should become sacramental to the flock. Makita si Lord sa buhay namin. Kaya sigurado ako, nakikita nyo na si Monsignor Rolly at ang lahat ng mga pare, sacramental presence. Amen? Kaya mga kapatid, pagdasal nyo kami mga pare, hindi ilang yung mga pare ang tinatawag na maglingkod sa Diyos, kundi ang mga mag-asawa, ayon sa ating ebanghelyo ngayon. Tayong lahat. Kaya nga si Pope Francis, ang term na ginagamit niya sa relationship ng pari at laiko ay collaboration. Amen? Collaboration. Pantay ang dignity. Pareho tayo magsusumikap na maglingkod. Sabay-sabay. Shoulder to shoulder. Magkahawak kamay ang pari at ang laiko. Mga kapatid, lahat tayo tinatawag ngayong araw na ito sa ating ebanghelyo, sa paghahanda natin sa kapistahan ng ating parokya, we are being reminded by our readings today. Amen? Once again, to value the sacraments of the church. Pahalagahan. Dahil nararamdaman natin dito, the presence of God, something that is intangible, becomes tangible. Nararamdaman natin. Amen? Yung presensya ng Diyos. Kaya, ano man ang mangyari, sa puso natin, dapat ang Eucharistia, pinakamahalaga sa lahat ay ang Eucharistia, ang presensya ng Diyos. At ang paalala sa mga mag-asawa, bumuo ng isang pamilya na may takot sa Diyos at naglilingkod sa Diyos. Huwag paghiwalayin ang pinag-isa ng Diyos. Ito yung sakramento ng kasal na bubuo ng pamilyang maglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ngayong panahon ng pandemya, let us take time to reflect. May mensahe talaga ang Diyos sa bawat isa sa atin. Perhaps we have taken for granted a lot of things. Amen? We have taken for granted our relationship with God and our relationship with one another. Alam natin, in just one snap of a finger, pwede tayong mamatay. Alam niyo po, nagka-COVID ako last month. Huwag kayong matakot, negative na po ako noong July 21. Alam niyo po, nakakatakot din pala, maski mild symptoms lang. Kasi
nag-check po ako regularly yung aking oxygen level, yung oximeter. Nakakatakot kasi di mo alam baka pag bumaba, sabi pag bumaba below 92, magpapa-ospital ka na. Nakita ko 86 na lang. 86. Sabi ko na kung mamamatay na yata ako, magpapa-ospital na ako. Pero baliktad pala yung pagkakabasa ko, 98 pala. No? Kasi baliktad yung 86, 98. May nakakatakot ho yung mga pangyayari ngayon sa atin. We dread the thought of contracting the virus. But brothers and sisters, alam niyo po, at the end of the day, lahat po tayo hinahawakan ng kamay ng Diyos. Amen? Do you believe in this? We are being held by God's loving presence, by His sacramental presence. Kaya dahil napakabuti ng Diyos sa buhay mo, in spite of these trials that we are all undergoing, in spite of these crosses that we all carry each day, napakabuti ho ng Diyos. And therefore, brothers and sisters, how can we repay the Lord for His goodness? We ought to become sacramental with one another. Amen? Tingnan niyo ang katabi niyo, sacramental ba yan? Amen? Baka hindi si Lord ang nakikita natin. Alam niyo po, to close my homily, meron po akong nakausap na churchgoer. Hindi po siya talaga parishioner. Dumaan lang siya sa parokya, pero paminsan-minsan nakikita ko siya nagsisimba. Kasi yung isang parish office worker namin ay nagkasakit na ICU, critical. At nung nakita ko po itong babaeng ito, nag-abot siya sa akin ng envelope. Sabi niya, Father, tulong ko po doon sa parish office worker ninyo na nasa ICU ngayon. Tulong ko po. Nung tinanggap ko yung envelope, makapal yung laman. No? Sabi niya, Father, 50,000 ho yan. Nagulat ako kasi ang laki. 50,000. Parang sa kanyang appearance, naka-short lang. No? Parang galing kasi sa palengke. Parang nagulat ako kasi di mo akalain na magbibigay ng tulong na worth 50,000. Sabi niya, Father, alam ko kasi yung pagkaramdam ng may kamag-anak na may sakit, na critical. Kaya ito po, Father, alam ko, nauunawaan ko yung pinagdadaanan ng pamilya, ng parish office worker ninyo. So, ito po yung aking tulong. Alam niyo po, may sinabi pa siya, sa totoo lang, Father, sa totoo lang, yung may sakit ninyo na parish worker, masungit siya sa akin. Kasi pag nagpapamisa ako, palagi siya nakasimangot. So, biro ko sa kanya, masungkit pala sa'yo. Bakit binigyan mo na ganito kalaking halaga? Ano sabi niya? Kasi, Father, yun ang sabi ni Lord sa akin, sa puso ko. Natulungan ko siya. Mga kapatid, alam niyo, yun ang sabi ng Panginoon sa kanya. That even though, kumaga, sinusungitan siya, pero ganun talaga yung Panginoon. Diba? Ganun din naman tayo, maski hindi tayo deserving, binibigyan tayo ng Diyos ng mga kaloob. Brothers and sisters, she has sacramentalized her presence in the church by helping a person in need. Kaya ngayong araw na ito, we should also do the same. Ngayong paghahanda natin sa kapistahan, let us sacramentalize the world with our presence, one kindness at a time.